Hello, magandang hapon mga kababayan. So mapapansin nyo mga men, wala na naman yung video ko nung kahapon. Kasi na-flag na naman ni YouTube. Sabi ko na may mangyayaring ganun eh. Okay na nung una tapos biglang i-flag na naman ni YouTube. Kasi nga na naman, dahil violence daw. Pero nagtataka ako, dun sa violence na sinasabi, no? Tingnan nga natin yung YouTube, hindi maintindihan talaga kung ano yung gusto sa buhay eh. So ito ha, view, ito, matatawa ka dito eh. Sabi ni YouTube, ang bandang 28 minutes and 29 seconds hanggang 28 minutes 1 second. Tapos sinundan pa nung 31 to 32. So meaning 2 seconds. Yun lang yung violation ko. At kung pinanood ko yun, ayoko i-play dito, baka mamaya ma-violation na naman ako eh. Pero mo ganyan, yan nakikita niya yung gitling na yan. Yan ang violation ko, ganyan ka kaliit. Pag pinlay mo naman, wala namang violations doon. Ninanarrate lang ng reporter na nagtatakbuhan. Anong violations na nagtatakbuhan? Ano ba? Tinatanong ko kung human daw yung nagre-review. Paano na-review ng human yan, ng tao? Na 2 segundo? May intindihan na ba yung sinasabi lang doon sa 2 segundo, nagtatakbuhan yung mga yung mga tao? Paano naging violence yun? Ano ba? Wala naiintindihan dito sa sistema na ito kung O sige, i-flag nyo rin ito. Video na to. Next, di ba? Move on tayo. Kaya ang gagawin ko, i-re-upload ko ulit ito. Aalisin ko na naman yung part na yon. Pustahan tayo pagka nire-upload ko. May masisilip na naman dyan. Hindi mo alam kung kontrabida or Next video. To kahapon, 'di ba? Ito binalita ito kagabi. 'Di ba may video na kumakalat na yung hinahabol. Ayan ginigit-git ako. Alam niyo yung video na 'yon? Ito yung video na 'yun eh. Ano ba 'yon? Yung nangyari na 'yon, yung pinapakita dito pakita ko sa inyo ha. Disyon. Ayan Ito ang video habang diba nakikita niyo yung video na yan, yung ginigit-git daw. Yes, no? Nakikita mo naman na yung driver ng SUV ay hindi na maintindihan kung anong gusto niya sa buhay niya. Diba? Tapos itong naka-motor naman, ayan ginigit. Alam mo yung parang dala-dala nung naka-SUV yung itlog niya. No? Hindi ko naiintindihan yon. May pinakita sila na muntik ng masalpok nga yung pero muntik Ibig sabihin, nakaligtas, walang problema. Ang tamang ginawa doon, kung ako lang magpasalamat ako sa Diyos, buti na lang po walang nangyari. Sabay move on na, hayaan mo siyang dumire-diretso doon. Pero yung hahabulin mo pa, ano yung purpose nun? Bakit hahabulin mo pa? Para bawiin yung itlog mo? Hindi ko nakukuha yun eh. Hindi, let's say muntik na kayo masagi May mga comments sa akin kahapon na hindi, as a rider bungo na O sige, anong gagawin pag na nyo yan? Naabutan nyo? Bubugbugin nyo? Kasi yun lang naman talagang mangyayari eh. Pagka inabutan nyo hahabulin nyo yun, magsiswerving kayo, di ba? Mahabol niya. Pag nahabol nyo yan, kakausapin nyo lang? I don't think so. No, let's say kakausapin nyo nga lang, mumura-murahin nyo, I'm so sure. Diba? Hahabulin nyo eh. Dahil pag mumura-murahin nyo yan, syempre matitrigger yung naka-SUV. Hindi ko sinasabing tama na pagbabarilin kayo ha. Kahit kailan mali ang manakit ng kapwa. Pero yung syempre hahabulin yan. O kung hindi nyo intention na bugbugin yan, mumura-murahin nyo.
Hindi ko nakukuha yung punto na kailangang habulin nyo yan eh. Yung pagkagit-git sa inyo, yung muntik na kayo mabangga, di ba? Lilipas yan men eh. Halimbawa, inis na inis ka, yes, naiintindihan ko, nakakabuisit talaga yan. Namuntik ka na mabangga, tapos akala mo kung sino pa siya. Pag pinabayaan mo yan, galit ka lang ng buong araw niya, na bad trip ka lang. Kinabukasan, pagising mo, wala na yan. Yung galit na yan, wala na yan. Iisipin mo lang, makakahanap din ng katapat yung kung sino man yun. 'Di ba? At least buhay tayo. Kasi unang-una, hindi naman nasagi yung motor natin, muntik lang naman. Or kung gusto mo talagang mareklamo yung pagiging reckless ng SUV, kunin mo yung plate number, i-report mo siguro sa police, pwede siguro yun, ano? Kung may damage na idulot sa'yo, or sa LTO, kung ano pa man. Ngayon, kung hindi ka pinansin ng LTO or edi baka gusto talaga ng Diyos yun na hayaan mo na lang. Pero yung, di ba, yung idadaan natin sa, cliche man pakinggan, yung idadaan natin sa kamay natin yung batas. Cliche man siya pakinggan, yung baduy man siyang pakinggan, mas safe yun eh. Di ba tandaan nyo, hindi naman nabawasan ng itlog nyo yan. Yan, ganyan. O mas maganda yata, pinost nyo na lang yata sa social media, mas maganda pa yung ganun eh. Di ba? Pag nag-viral sa social media yan, hahantingin yung SUV na yan. Mas-show cause siya sa LTO. Di ba? Kasi yung ginawa nyo na yan. Kasi yun naman ang tanong eh. Ano ba ang dahilan ba't nyo hahabulin? Ibig sabihin, may gagawin kayong hindi maganda dyan, kaya nyo habulin. Whether mumurahin nyo yan or bubugbugin nyo. Tandaan nyo walang mananalo doon. Pag minura nyo yan, automatic gaganti yung nasa SUV na yan. Siraulo din yan eh. Nakikita nyo kung paano magmaneho. Oh. Diba? Hindi nyo iniisip na pag ganyan magmaneho, pwedeng isipin nyo lasing or mayabang. Kung mayabang yan, lalo't naka-SUV pa na yan, pwede may dala ng barel. Yun lagi dapat ay isipin nyo. Pag 4 wheels ang kalaban nyo, palagi nyo isipin baka may dalang barel. Diba? Yun lagi ang iisipin nyo. Dahil hindi nyo nakikita yung loob eh. Actually, kahit nga nakamotor, nakagit-gita nyo eh, lagi nyo iisipin dapat paano kung may dalang barel. At pag naisip nyo na paano kung may dalang barel, isipin nyo na yung mga naghihintay sa bahay nyo. Yung anak nyo, asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo. Yun ang iisipin nyo. Alam ko mahirap kontrol niyan pag galit na galit ka na. Nabubulag ka na niyan eh. Pagka galit na galit ka na eh. Ang importante, masaktan mo tong tumarantado sa'yo, di ba? Diyan tayo minsan nagkakamali min eh. Yang pauunahin yung init ng ulo. Kaya sinasabi kong tayo, kasama ako dyan. Di ba? Yang napapangunahan ng init ng ulo. Kaya hindi ako gumagamit. Yan ang problema nyo. Hindi ako gumagamit ng word na nyo. Atin, tayo. Lahat tayo may pagkukulang na ganyan. O ano naging-resulta? Di ba? Let's say, ang ginawa nyo naging successful, namura nyo yan. Diba? Hinarang nyo yan, namura nyo. Nagawa nyo yung gusto nyo, gaganti pa rin yan. Ang gaganti pa rin yan pagka minura nyo, pwedeng siya yung maunang masuntok. Diba? At pag nasuntok kayo nyan, magkakademandahan kayo, abala na naman. Okay lang sana kung demandahan hahantong. Ito ang anong kinahantungan? 'Di ba? Nagkaroon ng sakitan palalo. Na ospital pa yung iba. O ay yung gastos nun. Sulit ba yung paghabol nyo? I'm so sorry pero mga tanga din pala kayo eh. Yung mga humabol na yan, although na yung simpatya ko, kasi kapapasok lang na balita parang nalagutan na ng hininga yung tatay, tanga eh. Sorry ha. Tanga eh.
Alam nyo, medyo may sa pagdadrive pa lang nito, medyo may pagkabaliw na eh. Tapos hahabulin nyo. Yung purpose ang hindi ko talaga naiintindihan kahit kailan eh. Tapos dito, sabihin siya ha. Ang mismong kasin I-forward ko kasi alam mo na naman, maarte si YouTube, ayaw makita yung ganun. sa kanang braso. Pero ang kanyang ama nananatiling nasa kritikal na kalagayan. Nung time na yan, critical pa yung tatay niya. Diba? Kanina po tinext po ko ng mother ko, sinisi-CPR na daw po siya kasi mina na po yung heartbeat niya. Sabi ng suspect na nakilalang si alias Kenneth, pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Ilang beses na umano siyang humingi ng paumanhin pero pinagtulungan pa rin umano siya ng mag-amang nakamotor. Ito, ayokong sabihin na tama yun kasi side niya yan eh. Baka mamaya minodify niya lang yung sinabi niya. Pero open naman ako kung sometimes ganun, kahit nagsusorry ka na, matapang pa rin yung Kaya nga, hindi na usapin ito na self-defense eh. Kasi tutol din naman talaga yung nakausap ko na na may nalalaman sa batas, yung legal ko. 'Di ba? Pati yung mga pulis, wala naman daw talagang self-defense na nangyari. To be fair naman, wala daw talaga. Pero, syempre, kung pride sa pride ng usapan, nagsusorry na pala sa inyo yung tao, mas pinili nyo makipag-angasan. Kung yung kwento nito yung susundan natin, di ba? Obviously, plausible yung kinikwento nito dahil hinabol nyo eh. Bakit nyo hinabol? Kung ang hangad nyo ay peace. Di ba? Kaya kahit ano sabihin nyo, kamote talaga kayo, min. I'm so sorry kahit na may kawalan sa buhay mo ngayon, kamote talaga kayo. Kasi hinabol nyo pa eh. 'Di ba? Siklo. Sa family ng nakausap ay nakainkwentro ko, pasensya na po talaga. Pinagtulungan po nila ako, hindi ko po talaga ginusto yun. Talagang lang po talaga, nagdilim na lang po talaga paningin ko. Diba? Pinanatan pa rin po ako nung naka-helmet. Ayaw pa rin niya tumigil, kaya po talagang na-trigger po talaga ako. Natakot na po kasi ako eh, parang kukuyugin po ako eh. Sabi ng antipol. Pero dapat hindi ka na muna nagsasalita sa media eh. May hirapan yung abogado mo dyan, min. Di ba? Hindi na dapat siya nagsasalita sa media. Kaya lang, okay din itong ginawa mo dahil nakakakuha ka ng simpatya eh. Antipolo City Police sa korte na lamang patunayan ng suspect na self-defense lamang. Pwede. Depende sa galing ng abogado niya yun. Yang ginawa. May firearms ba yung mga kalaban niya? So wala naman tayong nakita doon na ginamit niya yung illegal firearms sa pagdepensa. Hindi naman, wala namang firearms yung kalaban niya rin. Sa investigasyon, 8 beses nagpaputok ng kanyang caliber 9mm. Anyway, so ito na yung yung balita. Sana ba 'yon? Wait lang ha. To. Yung isang biktima, no? To. Patay na po yung isang biktima, no? Nako. Wala pang nakakalam nito. At papasok lang po ito, although nakapagbato na kami ng progress report sa ating pong mga... Magiging homicide na, Patay na po yung isa sa mga biktima. So, yung naisampa natin ngayong hapon na magiging homicide. 3 counts of frustrated murder, bali, i-upgrade natin yun, i-amin natin siya. Kasi patay na po yung biktima, yung nakita natin na nakahandusay, yung binarilisan sa ulo. Wala na, no? Diba? So, sulit yung paghabol nyo. Kasi alam nyo, men, kung ba't ang sinisisi ko yung rider, yung pagiging tarantado kasi ng SUV driver nandun na eh. Nakita nyo na eh. Hindi naman kayo yung talagang ginawa na kayo ng katarantaduan. Alam nyo kung paano kagago yung SUV driver na magmaneho. Nalampasan na kayo eh.
Nandun na yung chance nyo mag-move on eh. Pero dahil sa lalaki ng itlog nyo kasi, sinundan nyo pa. Inuulit ko hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng SUV driver. Granting na yung ano niya eh. Ay kumbaga na-establish na natin yung katarantaduhan ng SUV driver eh. Eh kayo siguro, hindi kayo matahimik nang hindi nasa ibabaw yung itlog nyo. Diba? Parang kabawasan sa pagkalalaki nyo. Eh, mas magandang mawalan kayo ng buhay siguro kaysa mawala yung pagkalalaki nyo siguro, no? Mas maganda na yung asawa at mga anak nyo ay umiiyak habang buhay. Wag lang mawala yung pagkalalaki. Tama? Ganong katanga ang mentality ng mga Pinoy ngayon. 'Di ba? Ang pride minsan ginagamit 'yan sa tamang paraan eh. Hindi ko naman sinasabi na wag niyo ipaglaban ang sarili niyo, pero sometimes titingnan niyo yung magiging dulo ng pag hinabol ko ba ito? Ano bang gagawin ko? Mumurahin ko 'to, no? Or bubugbugin ko pag nahabol ko? Walang panalo eh. Yung gagawin mong move na yan, walang panalo sa inyo dyan. Di ba? Kasi ang kauuwian yan, violence talaga the moment na hinabol mo yan. Mabuti na lang kung ihuhulihin mo yan. Di ba? Ewan ko, pasok ba sa citizens arrest yun? Kakalad ka rin mo yan? Papayag ba yung taga-SUV na yun? Na papakalad-kad siya sa rider? I don't think so. Uuwi at uuwi sa suntukan yan at pare-pares kayong talo. Baliktarin man natin, mabugbog mo man yan, yung SUV driver na yan, magtagumpay man kayo, na-paralyze nyo yung ididimanda pa rin kayo niyan, maniwala kayo sa akin. Di ba? It's either baka mamaya kayo pa makapatay diyan sa diyan sa driver na yan. Kayo pa yung makakasuhan ng pagpatay. Whether depende yung kung murder or sa bagay magiging murder 'yun eh. Kasi talagang inano mo na depende kung homicide ang palalabasin or 'Di ba? Talo pa rin kayo. Ngayon, pumunta kayo doon, kayo yung natalo, kayo yung nabarel, talo pa rin kayo. Walang paglulusutan yung gagawin nyo eh. Mauuwi sa pagkatalo, or halimbawa, nagkabugbugan lang kayo, nalumpo nyo yung hindi nyo naman napatay, nalumpo nyo lang. Ididimanda pa rin kayo niyan. Talo pa rin kayo. Diba? Or kahit manalo pa kayo dun sa demanda niya, nung SUV driver, talo pa rin kayo. Alam niyo kung bakit? Naubos yung oras niyo eh. Gagastos pa rin kayo eh. Sa abogado, sa pag-attend ng hearing. Di ba? Kaya pag-isipan niyo muna yung yung gagawin niyo. Pinapairal naman natin yung katangahan natin, eh. Di ba? Kaya napansin niyo natin din, kahinaan ko din yan. Kaya lang sa mga example na ganito, sama-sama tayo natututo sa ganyan. Ano ba naman ang nangyayari sa buhay natin? Sanay na sanay tayong pamihasahin ang sarili natin na maging tanga. Diba? Next. Next na, na pangyayari. Ito, ano ba ito, itong kaso na to, ipapakita ko nga sa inyo to. Kasalanan daw ng nanay niya bakit pinatulan niya si teacher kasi gusto nito maging valedictorian at hindi niya raw kaya. Nag-iwan pa ng ebidensya kasi may video. Grabe naman tong teacher na to. Hindi ko alam kung totoo to or Niwala kayo sa acting.
kayo sa acting nun? Kung gusto nyo maging valedictorian, hindi ko ba kaya? Ano gusto mong gawin sa'yo? Ha? Papasensya na hindi ko kaya yung gusto nyo. Isa lang ang pamayon. Ha? Lahat ang binigay ko sa'yo! Mataman mo. So, ang ano nito, pinatulan niya sa teacher dahil gusto maging valedictorian. Hindi ha, doon tayo sa realidad. Kung scripted man to, wala na akong pakialam. Kasi sobrang OA or ano eh. Alam mo yung mafe-feel mo kung scripted ng isang bagay. Hindi, let's say ganito, no? Let's say, sabihin na natin na ito ay totoo. 'Di ba? Parang pumatol daw siya sa teacher kasi gusto nito maging valedictorian. Kayo ba, yung may mga anak ba dyan? Big deal ba sa inyo na kailangang maging valedictorian? Yes. 'Di ba? Big deal yun pag naging valedictorian ng anak mo. Proud ka nun eh. Pero yung binibigyan nyo bang standard ng anak nyo na maging valedictorian? Parang binibigyan nyo ba siya ng pressure? Na parang ang sasabihin nyo eh, itatakwil kita kung hindi ka maging valedictorian. Yung ganon. Ginaganon nyo ba yung anak nyo? Sometimes bilang magulang yan yung mahirap kasi naiintindihan ko naman gusto mo maging the best yung anak mo. Pero at the same time, 'di ba, kung hindi kaya pangit din kasi napipuwersa eh. Hindi sa dahil weak yung anak nyo, no. May mga chance kasi na na may mga hindi talaga para sa anak mo yung ganon. Yung aakyat ng stage, 'di ba? Ito true story to, no. Yung valedictorian nung kakilala ko, yung batch nila, ayoko magsalita doon baka may matamaan eh. Yung valedictorian nung totoo to, promise, walang narating sa buhay. Yung pinakabobo sa klase, yun pa yung may narating. Hindi ko naman sinabi walang narating ang kinabagsakan ng valedictorian nung kakilala ko. Hindi sa amin baka isipin nyo sa amin. 'Di ba? Naging empleyado sa munisipyo. May narating din naman, 'di ba? Okay naman empleyado sa munisipyo, pero yung pinakabobo, 'di ba? Ng ibang bansa, negosyante ngayon, sobrang yaman na. Paano ko nasabi pinakabobo, laging absenero 'yon, laging May yung tagumpay kasi ng anak nyo, darating yung time na yan eh. Hindi lang sa academics eh. 'Di ba? Darating ang time yan. Yes, maaring yung anak ni kumare nyo ay valedictorian ngayon. Naiinggit kayo, no? Na umaakyat sa stage yan eh. Pero darating ang araw, yung anak nyo yan, merong may something yan para sa inyo na ibabalik. Hindi man yung mga medal na yan. Pero sa pagdating sa tunay na buhay, magiging proud din kayo dyan. Diba? Kung ano yung nangyayari sa anak nyo, suporta. Mahalaga yan. Mahalaga yung suporta na yan. Wag nyong pwede siguro motivation, no? Motivation lang na iparamdam nyo. Siguro mas masaya ako kung magiging valedictorian ka. 'Di ba? Pero iparamdam nyo din naman na okay din lang kung hindi. 'Di ba? Pero mas masaya ako kung valedictorian ka. 'Di ba? Pero yan eh, sa tunay na buhay din kasi yung hamon eh. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan ko, kaya ganito magsalita. Wala akong nakuhang award kahit isa nun eh, nung bata ko. Ay nako, kung makikita niyo yung grades ko nung high school ako, puro line of 7 lahat. Hindi ko kinakahiya yun. Meron pa nga doon, yung math pa nga eh. Yung math ko na pang third year high school. Nag-special project pa ako noon para ipasa ako ng teacher doon. Hindi ko kinakahiya yun. 'Di ba? Nagkataon lang na yung nanay ko noon maintindihin
Hindi na naghahangad ng ano. Tatay ko, no, medyo stricto. Kaya lang bihira akong makasama ang tatay ko sa bahay eh. Kasi negosyante ang tatay ko eh, kung saan napapadpad eh. Pero yung nanay ko, hindi naman siya nagde-demand ng ganyan. Kaya kahit papaano, love na love ko din ang nanay ko eh. Na importante sa nanay ko, matapos mo yung pag-aaral mo. Pero hindi naman masama bilang nanay na maghangad ka ng the best sa anak mo, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga nagsasabi na nagtatali-talinuhan ako, anong talinong maipe-present ko sa inyo? Baka pag nakita niyo yung grades ko, lalo na nung college ako, puro tres lahat yan. Ang sa college naman, may 2 akong back subject. Minor yung isa eh. Minor yung isa, then major yung isa. Inulit ko yun. Hindi ako nahihiya doon. Diba? Supposed to be ang college ay 4 years lang, 'di ba? Dapat tapos mo. Nag 5 years ako college. Hindi ko kinakahiya 'yon. Pero ang proud naman ako sa sarili ko, pinilit ko talaga makatapos. Pinilit ko dahil pagka hindi ka nakatapos, alam ko yung challenge ng maghanap ng trabaho pag wala kang diploma. 'Di ba? Tsaka naging professional naman ako. Hindi ko lang talaga nagamit yung napag-aralan ko. Akala ko nga hindi ako papasa ng board exam eh. Oo, basta ang iniisip ko lang, to be fair, 1 take lang ha. Pero hindi naman ganun kataas yung average ko nun. Pero nakapasa naman ako. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Dahil sa power of hula ba? Anyway, ang ano ko lang dito, huwag niyong pe-pressurein yung anak niyo. Pwede niyo i-motivate, no? Na, anak, kung gusto mong, halimbawa, kung kaya niyo naman, ano ba ang gustong-gusto ng anak niyo? Let's say gusto ng anak niyo na magkaroon ng iPhone, no? Kung kaya niyo na maibigay, pag naging valedictorian ka, magkakaroon ka ng iPhone. Nasa anak mo na yun para pagtrabahuhan niya. Pero kung halimbawa, pupwersahin nyo, yung parang itatakwil nyo na anak kung hindi magiging valedictorian, hindi naman maganda yun. Diba? Kasi may time ang bawat isa sa kanyang glory. Diba? Tapos ito, last issue, no? Yung nagpasa sa akin, ano ba to? Tuwing may pinagagawang debate sa eskwelahan, expect the unexpected lagi. At ito nga, ang isang estudyante sa General Trias, Cavite, mayroon ngang pakulo para daw baguhin ang inyong opinyon sa idea presentation. Kapag siya kasi ang umeksena, tapos na raw ang usapan. Father are better than mother. Yeah! Shopping! Ang topic ng debate sa English class noon is sino dapat ang in charge sa pamilya, ang nanay o tatay? Nasa side ng tatay ang grade 6 student na si James Rentoy. Pero naisipan niyang magpaka-mother sa pakikipagdebate. Hindi babagsak sa klase dahil literal na may lagapak portion sa performance. Ligtas naman si Bagets na sanay raw sa ganoong moves. Aliw naman ang mga netizens sa video na meron ng 1.3 million views. Teacher classmate, siya po ay trending! Natutuwa kayo sa ganun? Hindi pa rin yun yung formal na Yung opinion. Ano ba naman yung pangungonsinti natin sa ganyan? Hindi pa rin yun yung tama na way. So, pag nakasanayan nila yan, magkakaroon ng formal debate tapos ganyan yung gagawin. Ano ba? Father are better than mother. Yeah! Shopping! Hindi, na ano kayo doon? Na naligayahan kayo doon? Ano mga comments ba dito? Ano ko nga.
Ano sabi dito? Nakakaaliw para sa other community. Oo nga, no? Ang naaliw lang dyan yung ano eh. Itaas ang pamantayan ng paaralan na may tamang disiplina lalo sa pagkatao ng kabataan para mabigyan naman ang mga Pilipino ng tamang respeto sa ating lahi. Hindi kahit ako hindi ako nagandahan, hindi ako natuwa dun eh. Wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Isa na naman tatay ang nawalan ng pag-asa na maituloy pa ang Kaya akala nila normal yan eh. Ninonormalize yung ganyang kilos. Hindi dahil entertaining mabuti na ang angkop na pagkakataon sa lahat ng bagay. Totoo. Naku po kung magiging ganito ang karaniwan sa mga kabataan, anong future natin. This is totally wrong. Not a good example for the students. Let's not normalize this kind of behavior. Kung gusto niya magganyan, he can do it outside the school. The teacher should be held liable for allowing this. Oo, may tinuturo kasing standard sa ganyan eh, no? Ba't nga naman pinayagan ng teacher yon? Anyway, bahala kayo kung nag-enjoy kayo doon pero ako hindi. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.